Ay, 24 na mga kapatid. Maingay eh. Gumagamit tayo ng mic. Maingay yung mga bata. Tanong lang ko sa inyo mga kapatid. Doon sa mga natin, mga hinahangaan natin na mga nag-a-advise, tutorial, shout out sa inyo. Ano kaya ang dapat gawin pag ganong napakarami yung magpapa-shout out? Grupo-grupo, ang dami. Ang ingay talaga ng mga bata. May umiiyak, sana hindi ma-pick up. Hoy. Grabe ito. Daw bubrag ka. Dapat pag nagko-content kay walang dapat tahimik yung pinaroroonan mo, nag-iisa ka lang. Yung mga bata, talagang magulo. Kuwan na kasi, maraming bata pag ganito, dahil tapos na naman yung kanilang klase. Dapat timingan lang. Mga alauna. Yung alas 7, alas 8 ng umaga. Yung isang niisip natin. Yun, may shoutout. Ang dami-dami. Papa-shoutout. Isa naman yung cellphone na gagamitin ko. Kung ililista ko yun, ang dami, ang haba eh. Baka abutin ako ng gandun. Isang oras pag sa shoutout, ang dami nila. Si Konata nagbigay nun, si Mita ata. Ngayon lang ako binigyan ng ganung karami may shoutout. Dati-rati 6 lang, 4-6 lang. May 7 ata nung minsan. Pero ito ngayon talaga kakaiba. Ang dami talaga. Problema ko nga, kung sisimulan ko, huwag muna. Ay, meron tayo kasi tingnan natin bukas kung kung maharap natin. Paano yung dapat gawin? Sana merong makapagbigay ng advice para dyan sa mga, dahil tayo kasi tayo ay naniniwala dun sa tutorial na binabanggit nila na palagi yung tulungan, diba? Sabi nila yung aalalayan din yung iyong kapwa nagbablog, lalo yung mga baguhang kagaya ko. Kahit baguhan tayo, nakikipagtulungan tayo dahil nakikita ko ang ilang kailangan. Ay, hindi ka naman pwedeng hindi ka naman yung sinasabi nilang
aangat kung nag-iisa ka, di ba? Yan talagang tulungan pag pag ganitong bagay na. At walang siraan, yun lang, advice ang kailangan. Diba? Kung nakikita mong nagagawi sa hindi maganda yung mga kasama natin na nagbablog, nagko-content. Siyempre, bigay tayo ng kahit kakarampot na paalala ba. Para tayo magkaroon naman ng maitutulong kahit kaunti sa kanilang pag-abante. Diba? Dahil sa atin, may pangako ko sa lahat ng mga viewers ko at followers na napakarami yung matututunan sa akin na ikabubuti. Dahil itong edad kong ito sa dami na nakikita kong mga hindi dapat nakakasawa na. Panoorin. At ang epekto sa mga kabataan, mga gawa hindi mabuti talagang ang nagsasakripisyo ay yung mga magulang, yung mga kapatid at mga pinsan, gano'n. Kaya napakahalaga ngayon yung mabuting bagay, mabuting gawain. Diba? At ako nga nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil nararamdaman ko nga na unti-unti talaga nagkakaroon na ng liwanag sa isipan ng karamihan. Dahil dito nga sa Facebook, naramdaman ko sa mga pagbablog na lang marami yung nagbabanggit ng mga ikabubuti ng kapwa Diba? Yung tulungan, napakagandang yun, pakinggan. Magtulungan tayo. Diba? Sabay-sabay tayong umangat. Di ba? Maganda yon. Lalo na kung magsabay-sabay tayong sumunod sa buong kautusan ng ating Ama. Nako, nasabi ko sa inyo. Yan yung bukal ng buhay. Yan ang bukal ng biyaya. Awa, pagpapala ng ating Ama. Doon bubukal sa pagsunod natin sa buong kautusan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil ako mismo sa sarili ko, naramdaman ko Ramdam na ramdam ko. Dahil nung talagang kalakasan ko pa ako magsi-60 na rin. At ramdam ko rin may kaunting pagbabago sa lakas at sa resistensya natin. Dahil nung kalakasan ko, malakas din akong uminom, manigarilyo. Kailan lang ako huminto, mag-isang taon pa lang ata. Mahigit. Huminto ng inom, sigarilyo. Dahil yun nga, palagi akong sa bagay na yan ay nakakaramdam tayo ng palo ng ating Ama sa Langit. Kaya unti-unti nating palitan ng tama yung mga maling habit sa buhay. Alisin na natin yung mga hindi dapat. At magsisimula sana yan sa ating, yung mga kagaya natin yung edad. Dapat magsisimula yung mga ganyang gawain, mga kapatid. Para makita ng mga kabataan, di tutuladin tayo. Diba? Kaya sana, kung mga kagaya ko na may wastong edad na, yan, may mga uban na, pati balbas, may uban na rin. Dapat hanapin na natin yung mga bagay na mabuti at ikabubuti. Pakita natin sa mga kabataan. Dahil walang ibang magtuturo sa mga kabataan kundi tayong mga may edad na, tayong mga matatanda na, mga kapatid. Iba yung turo sa eskwelahan.
Iba yung turo ng natin ng mga magulang at kapamilya ng bawat kabataan. At walang iba mga kapatid na makapagtuturo ng tama at mabuti, kundi yun lang mga utos ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yun lang, wala nang iba. Dahil nandun yung lahat ng mga ipinagbabawal na talagang suriin nating mabuti. Lahat ng ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos talagang masama, mga kapatid. Masama talaga. Balibalik ta rin mo man. Nabasahin. Subukin mong gawin at pakiramdaman mo kung ano ang balik sa'yo. Mga pinagbabawal ng ating Ama pag ginawa mo. Pero once na ginawa mo naman yung pinag-uutos niya na dapat gawin, mararamdaman mo rin kung ano yung balik sa'yo. Diba? Doon natin mapapatunayan yung salita ng ating Panginoon na kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Diba? Kaya sana alamin na natin lahat. Huwag na tayong tayong mga maedad na dyan. Huwag na tayong, sabi sa Ilocano, pan-anawa. Parang marami pang lumalabas na ganyan ngayon. Tayo mga maedad siya ang mga inaawat dyan sa kalsada ng mga pabalabalagbag kung maglakad dahil sa kalasingan. Nakikita ko, mga maedad na. Katulad ko may mga uban. Ba, inaakay ng mga anak. Itinatabi. Diba? Napakapangit tingnan para sa akin eh, hindi maganda tingnan yung gano'n. Kaya sana matuto na tayo. Pag-aralan natin mabuti at ikabubuti natin lahat yun, pati ng ating bayan mga kapatid, hindi lang yung ating sarili. Dahil pag tayong lahat ay gano'n na, pawang mabuti na yung ginagawa. Ba, sinasabi ko sa inyo, yung lupa, hindi niya ipagkakait ang bunga ng iyong mga itinanim, mga kapatid. Aani tayo ng sagana kapag sinunod natin araw-araw pinag-uutos ng ating Ama, mga kapatid. Yun ang pangako niya. Yun lang, mga kapatid. Salamat sa inyong panonood.